silent place where you can rest, my love, and catch with my embrace. Loving you is a gift, an answer to my prayer. You are the only reason, my reason to live and breathe. Just hold my... Kung crush na may gusto. Oh, fresh. Ay, grabe. Dami na po, di yan lang. Kasi sa height na lang, saktuhan lang. Tapos sabi mo, ganyan pa isayaw. Saka mabait yun. Oh, super. Saka achiever po yung mga kalingap. Achiever din tulad nito ni John Lloyd. So yung mga kalingap, welcome back again sa ating YouTube channel ng Just Nagere Vlogs. At for today's video po mga kalingap, so katapos lang po natin mag-exam. And siyempre multitasking tayo, magbablog tayo mag-exam kasi kailangan ko din po ng revenue kasi yun, mag-December na mga kalingap. And siyempre wala po tayo pang allowance. Kailangan magsipag. At siyempre ngayon, nasa school po tayo at mayroon pong pinabibigay si Tita Bekay po, yung aking sugid na sponsor para sa pag-aaral po ni John Lloyd. So ayun, kakausapin po natin ngayon si John Lloyd mga kalingap at kumustahin natin. At meron ako sa inyo ipapakita at medyo chika ako sa inyo about sa kalagayan ni John Lloyd mga kalingap. So papakita ko lang yan. So ayan, nakita nyo na, di ba? Di ba ang sweet? So ayun, tatanungin natin kung anong meron ba, umat ba. Kasi ang balita ko po mga kalingap, crush daw po ito ni John Lloyd. Siyempre, as may beneficiary, dapat alam din natin kung anong kalagayan ng ating beneficiary, di ba? Kung minamahal, ano. So yun taka mga kalingap, samahan niyo po ako. Pero bago po yan, kuhain ko muna po yung damit ni Kuya Mario. Kasi nagpa-print po ako ng damit. Contract with Rachel yon para sa nalalapit namin ng pagpunta sa Bigan po mga kalingap. And ito, pagkatapos noon, magpapatahi tayo ng pantalon kasi napunit yung pantalon ko. Pero kailangan natin patahin na lang. Huwag tayo bibili ng bago kasi mahal yun. Wala tayong pera. And then, pagkatapos po noon, usapin na natin siya. So, ayan. Taka! Ato na ulo. Hanapan mo tayo ka may bit-bit. Yan ang hulog ng ate ko. Sabi na nahulog. Naman ang may gawa. Siya. Napunit kaayo. Hindi na kung kain. Saan yan punit mo? Nagtambling-tambling po ako, Nay. Ay, nagambailing na. Nagpapahilig kaya kami ay tapos. Ang kaila dapat ka nagambailing itong nauna. Hindi na po ako umuwi kasi Sino engine? Kasi ay, Arvin, pinagay na ang uniform. Iyo yan. Pagbalin-balintong ko baga, Nay. Natastas. Napunit. Okay mga kalingap, okay na po yung damit ni Kuya Mario. Dito lang po yan sa white printing shop, plain t-shirt and prints po mga kalingap. So, ibigay po natin ito kay Kuya Mario at ito po yung gagamitin para sa feeding program sa Bigan po mga kalingap. So ayan, tara! So ayan mga kalingap, kamusta po ang lahat? So ngayon nandito po tayo ngayon mga kalingap sa bahay po. Muna ako saglit kasi may inutusan si Kuya Rowel kasi yung tubig namin is nasira. So ako yung nakakalam nung main doon, saka ako yung nagpupumpuni kasi dito ng mga nasira sa bahay tulad ng tubig. Kay Kuya Alpin naman, siya naman yung nagbabayad po mga kanina. So kanina, tinignan ko, nabagsakan siya ng puno. So ayun, problema ako, di ko alam ang gagawin. Di ko alam kung pag itinawag ko sa prime water kung aga-aga silang pupunta o baka hindi sila pupunta. Kaya subukan natin ayusin mga kalingap. Malay mo makumpuni natin kasi mahirap pag walang tubig po. Especially ngayon
Mahalaga may tubig. So ayan, tara, samahan niyo po ako ngayong araw na ito. And don't forget, no skip ads po tayo mga kalingap. Siyempre, kahit anong mangyari, maraming salamat po sa inyo lahat. At siyempre yan, magsisikap lang po tayo, mag-aaral tayo ng mabuti habang ito nagbablog. At maraming salamat po sa suporta, especially po sa pag-support niyo po sa aming lahat dito na Roboys. Thank you po. Love you all. God bless. Siyempre mga kalingap, naka na po. At ito meron tayo ditong laundry, papalaundry natin. Then sama na rin natin yung iba kay kuya. And siyempre, kukuha pala pa ako ng TIN number sa tawag dito sa Talisay, doon malapit kay na Rachel po. And syempre mga kalingap, next po natin is punta po tayo sa Prime Water, report po natin yung abot sa sira sa tubig para isaayos po nila mga kalingap. And ayun, tara, samahan niyo po ako sa aking paglalakbay, sa aking lakad ngayong araw na ito, at sana gabayan po tayo ni Lord. Ayun, God bless at all. Thank you. Tapos natin mga kalinga po, 2 putol. Sa kanya nitong punong pinutol ng kung sino man dyan. Dito nga po pala mga kalingap, nagpapalaundry ang Roboys ko kay Sanaya. Po mga kalingap. Isa po itong lato business, isa po sa pangarap ko pong negosyo. Soon, makabit tayo ng ganyan. Pagawa tayo ng ganyan, po mga kalingap. Ayun mga kalingap, ang next naman po natin gagawin ay kuha po tayo ng TIN number, yan, tax number po mga kalingap. Pupunta po tayo sa BIR ng Talisay, dito po sa bahay ng Kain, sa Francisco. At syempre, papakita po ako sa inyo magandang tanawin, mga magandang views and angle po dito sa papuntang Talisay, sa daaran papunta po kay na Rachel, papunta po ng Gabon. Alagang po na ito ay kung tawagin ay kahabaan po mga kalingap. Ay syempre ito, tara, tingnan natin. Wow, napakaganda mga kalingap, napakaganda. Uy, yes. Loving someone like you is such a dream come true. You let me feel this happiness, inspire me for what I do. You gave me so much reason to stand tall and keep fighting, letting my heart to continue to love you more than anything. Loving you means a lot to me. You are my everything, my love, my destiny. And now and forever, until the end of time, I am only yours, and you are only mine. Now and forever, till death do us part, I will keep you endlessly inside my heart. Loving you is my resting place. At kaya mga kalingap, so nagpahinga muna po tayo saglit at napakainit po dito sa daet. So ngayon po mga kalingap, ang sarap po tumambay po dito sa lugar na ito. So ito po yung madalas kong tatambayan dati po nung bata pa ako mga kalingap. So kapag po dadaan po kami dito, kasi dati po meron po dito lupa yung lola ko po mga kalingap. So nung nagkaroon ng problema na ibenta po, tapos yun, nagkira na lang po namin na ay po ng lola ko, yung maliit lang po na lote sa bahay ng tulay na lupa kung saan pinaghahatid na sa 4 na magkakapatid, kaya halos wala na din kami. So dito nga po, bago pa po humaba yung kwento, ang sarap po dito sa lugar na ito. Yun mga kalingap, no? Lalahap po dito sa kapatid ito, ang napakasarap. Simoy ng hangin na nagmumula galing sa mga palay. Presko. Ito
pong puno na ito, yan, pasintabi sa may-ari ng puno na ito. Yan. Makikibidyo lang po, ano po, baka mayroon tayo dito hindi nakikita. So yung location po niya is matatagpuan sa gitna po ng palaya. So grabe, ang sarap dito tumambay. Naalala ko yung mga memories, comeback memories na mga alaala dito na talagang ang sarap sa piling, balik-balikan po mga kalingap na merong isang puno nagsisimbolo ng mga alaala ng nakalipas. Yan, ang sarap. Yan po yung gift ni Mother Nature po sa atin na kung saan mabigyan tayo ng kaginhawaan sa gitna ng mainit na panahon. Ayun, so tara, diretso na tayo. Napatambay lang tayo dito at siyempre may mga naalala tayo dito. So yung mga kalingap, welcome again sa ating YouTube channel ng Nag-Vlog. So ito pa po na po mga kalingap. At siyempre sunundo po natin si John Lloyd para makausap natin tungkol sa mga bagay-bagay about sa kanyang buhay ngayong buwan na ito, ano mga kalingap. Siyempre palagi natin kinakamusta yan. At kung mapapansin nyo po, napakaganda po ng sunset sa lugar na ito mga kalingap. At ang ganda ng, wow, ang ganda ng sunset. Napakaganda po. The perfect sunset. Kiss me at 11:11 before we say goodnight. Say I love you before we close our eyes. Kiss me at 11:11 before we sleep at night. For tomorrow if we wake up, a meaningful reason to smile. Sa mga kalingap, yun, bumaba po kami dito ni John Lloyd. Malapit po dito sa, wow, napakaganda. Wow, ganda no? Oo. Hindi mo para sa camera. Ganda na? Yung sa camera, yung kuha. Napakaganda po dito mga kalingap. So, malapit lang po ito dito sa malapit lang po ito dito sa boarding house po namin, no? So pinasyal ko po dito si John Lloyd para siyempre makausap natin, ma-interview natin. Kaya kakamustahin natin ngayon si John Lloyd. Wow, kumusta ang buhay-buhay? Pagod. Yeah. Pagod. Bakit anong ginawa mo ngayon? Ngayong ano kasi is, uwian na ako, di ba? Nasabi ko na sa'yo. Tapos, 1 oras lang ang biyahe. So, Kanina. kaya nga ako lumipat dito sa Daet kasi ganyan din nangyari sa akin noon. Ang layo lang ng biyahe ko. Mapagod, sakit sa likod. Hanggang ngayon. Oo, di katulad ng pag malapit yung bahay mo, talagang dali lang, ano. Tapos, di ba, pakabiyahe. Sana na sa ito. Mahihiluhin baga ako. Ay, nahihilo ka? Hindi naman ako nahilo sa jeep. Gusto ka? Mga amoy na pabango-bang sobrang tapang ba. Na ano talaga sa ulo ko. Pero, Dapat lagi ka na sa unahan. Pero, ayun, nasasanay mo na kasi. Masasanay 2 weeks man na din. Tapos, ngayong araw, sobrang daming ginawa. Ano, sige. Completein mo mga ginawa mo. Una. Di ba, nag-pescool ako. Tapos galing bahay, school. Galing beach. Ang bahay niya po mga kalingap doon sa Pambuhan eh. Ilang kilometro yun, nasa 50 km mahigit. Tapos ano pa ako, ayos pa ako ng gamit ko. At ano ko bukas sa reporting ko sa RTC. Nag-RTC ka pa din. Ano namin yung mga basics para i-welcome namin. And ngayon is acquaintance, wala na. Acquaintance, yan. Sakto po mga kalingap. May acquaintance po kami ngayon ni John Lloyd. At yan, hindi pa po kami nakagayak, no? Nalimutan ko kasi. So, wala pa po kami susutin. Kailangan daw pati ng ID pare. ID ka? Ayun, meron ako ID. Yun, sakto, buti na lang. Tapos kanina nag-meeting kami haba-haba. Oo, nag-meeting kami. Ngayon hindi na ako nag-plug retreat at wala pang ako susutin. Kailangan ko maghanap. Madami yan. Magagawa natin yan ng paraan. Kahit pera may kita ng pulo, ay pulo ako sa bahay. May stock naman ako dun dala. Hindi ko taga, Scout na lang. Ang dala ko lang uniform ko pang ROTC tapos yun. Tapos ano pang ginawa mo? Tapos, ayun, nandito naman ako maghapon. Lumipas pa yun. Di ba nakakapagod yung araw? Ako naman nag-exam pa ako kanina. Ayo! Kay Sir Alvin. Exam baga ako. Ano, kamusta yung exam? Dali lang. Pag nag-aaral ka. Madali lang yun talaga. Madali ko lang natapos sa 35 minutes. Pero may mga hindi ako sure na sagot. Ako rin, Pero marami. tinapos ko kasi nahiya ako kay Sir kasi naghintay din siya eh. Kasi medyo nalita ako.
ilang buwan din siya di nagturo eh. Ate sir. Ano? Yeah, Ako, basta naman magaling ano, siya. ang- Nagkasakit kasi. Gusto naman bro ang buhay uwian. Mapagod pero masaya kasi hindi na pala dati. Sobrang boring to. Sobrang lungkot. Kasama mo mga si mama mo. Ano na, lagi nang may nasalubog sa akin pag mauwi ako. Sa mga nagtatanong po mga kalingap, si John Lloyd po ay umuwi na po dun sa Pambuhan, dun sa pagkalayla yung bahay niya. Wala na po siyang boarding house dito malapit sa Dait. So everyday niya po yung ginagawa sa tanan ng kanyang buhay. At mas masaya nga naman kasi bakit ako papipiliin na ako kahit malayo. Ako dati bro, Balik tayo. Ako dati tol, sa katunayan yan, nung naglalakad din ako noon, kay 7 kilometer yung nilalakad ko nung napunta ako ng Soto yun. Sana may sama ko kayo dun someday. Ang ginagawa ko pare, napapagod ako. Kasi lakad yun, taas baba, di ba? Napapagod bro. Pero, ang sarap sa feeling na pagdadating, May sasalubong sa iyo. tatanggalin mo yung bag mo, sasalubong sa lolo mo. Kape ka na. Kape ka na, ganyan. Tapos pag pawis ka pa, pupunasan ka pa. Yun pa rin yung the best part. Kaya hindi kahit napapagod ako nung pagdating ko, sulit naman. Titimplang kape, tapos may tinabi pa sa yung tinapay. Yung kumbaga, kumain na sila ng hapon, pero hindi ka nila uubusan. Titiran ka talaga nila kasi alam nila na pagod ka, dadating ka, di ba? Naalis agad yung pressure. Naalis agad yung pagod. Kaya kung pipiliin talaga ako, okay lang sa akin malayo. Basta, ang dadatnan mo naman yung mga tao na mahal mo sa buhay. Tama. Ano ako? Ikaw, ano tol yun? Paano? Palit naman tayo. Paano naman ang budget mo yan bro? Yung minsan di ba online class tayo na nasa sideline naman ako minsan buhangin ako minsan. Napunta rin ako sa dagat nangingisda din. Hindi naman actually ako yung nanghuli pero natulong ako pag para may Tapos, di ba? Nakaka-enjoy man din. Baka magkano ka man nabawa? Minsan nakakakita akong 150 ganun. Uy, okay na din no? Kasi nga, tapos Ang ginagawa mo dun? tulungan ko si mama. Yung, di ba, lambat. Oo. Tinatanggal yung isda, baga. Tapos tinatabi mo yun yung mga yun na kinikita mo. Oo. Tapos, and sa naman, minsan, nung mga nakarang walang pasok, nagbuhangin kami. Kasi nga, wala baga akong kwarto. Kailangan ng kahit plywood lang. Kailangan ko magtulong din, syempre. Sa naawa din ako kay kalamama. Tapos, gusto ko yung sariling ko talaga. Yung ayaw ko mag-asa na kung gusto ko, iasa ko ba? Tama yun. Huwag ka na aasa. Yun, ilang sako din. Kaya nga yung sakit ng katawan ko nun. Ay, grabe. 3 days ako nun nagbubuhangin. Nagkakakot ka? Oo. Magkano ka nun? Ko dun, di ba 600 isang COVID ko. Yung nun yun, hanggang gabi yun. Hanggang 10 PM ako nun. Ako pa nung nakanasan ko sa ganito Oo, yan. Nasisid kami, tapos kinukuha namin yung sige, stand up ng ang ko lang noon, ang pinaka-weaknesses ko lang noon kasi nagkakalip mo nga ako, basta lagi pa ako maghapon sa tubig. Tapos ang lamig. Alam mo, nabili ko ng pake. Nakabili ako ng cellphone pang-aral ko kasi wala talaga ako noon eh. Alam mo, cellphone ko nun yung Itel. Yung ay. Yun yung kauna-unahan kong cellphone na proud ako kasi ako mismo yung nag-provide. Kumbaga, nabili ko, hindi ko naman kasi luho yung kasi kailangan ko sa pag-aaral ko kasi noon baga pandemic na. Lugi ka doon pag wala kang cellphone, talagang problema ka. Pero that time, dahil sa nagsikap ako, nagbuhangin talaga ako sa linggo. Tapos papasok ako, gutom ako kasi wala naman maaga kasi mga alas 4 dapat biyahe na kami. Yan, sabay ako doon sa tito. Pinasok niya ako doon sa nila. Ganito yung ginagawa mga ganyan. para makatipid sila, pinagbubuhangin nila yung mga ibang tao. Ayan. Grabe yung pagod eh. Grabe. Kaya nga, sunog-sunog na tingnan mo ang kulay ko. Tapos sakutin pa namin. Sakit sa likod mo. Tapos, pero ayos lang kasi at least may ganda. May experience nila lang. Masaya ako na natutulungan sila mama. Pero parang meron akong balita eh. May nakita akong kakaiba kahapon. Kita yung
Kahapon na. Kahapon kasi ako napapractice tayo. Sino yung kaparte mo po? Si ano, ay. Silera. Kinikilig si Lyra. Oo. Anong masasabi mo sa ano? Sa nood na tumapanood eh. Yeah, sa kaparte mo pare. Yeah. Kasi nakita ko talaga iba talaga yung lagkit ng mga tingin, yung mga hawak, Lang ko. yung mga Parang kusa ko bagang tumitingin yung mata. ay grabe, yung mga haplusan, ganyan. Talagang kinikilig ako eh. Kaso sa isip ko lang kasi bawal ko ipakita sa mga klase natin eh. Grabe. Ano kasi, parang ang gaan niyang isayaw. Ayun. Ang labot mo ng kamay. Ang labo. Yeah, pakita ko yung mga kalingap yung ano, yung ng kamay. yung kahapon kasi kinuhaan ko sila ng palihim. Makikita niyo yan kung gaano sila ka-sweet. Ano. Kaya kung magkaka-chance pare, papayag ka ba? Yeah. Gusto ko parang parang gusto ko maging independent muna ako. Pag independent ka na. Kaya kong Kumbaga pag may kita ka na, sumasahod ka na. kasi, di ba, ang hirap kasi ngayon, di ba, kapag dati, puro yan lang inis. Pero ngayon, parang ang hirap ngayon kumita kahit baga. Kahit baga pang sa babaeng mahal mo. Ayun na, viewers. Babaeng mahal mo. Sa stage namin ngayon, parang mas iniisip namin na kung mahal mo, dapat mabibigyan mo talaga ng magandang memories or memorable bonding. Ang mga bibigyan mo lang yun kapag may may nakikita ka na, pag suitable ka na sa tumatay ka sa sarili mong pag Pero kung crush na may gusto, fresh. Ay, grabe. Grabe na po, di yan lang. Namin niya na po kung crush daw, saka gusto. Oo. Grabe. Oo, pero kung proportion, hindi po. Yeah. So, sa tingin mo talaga bagay kayo eh. Kasi sa height na lang, saktuhan lang. Tapos sabi mo, ganyan pa isayaw. Saka mabait yun. Sobra. Saka achiever po yung mga kalingap. Achiever din po natin ito ni John Doe. Sobra talaga. Ay, grabe. Baka ito na pa kayo pagkakataon mo para hindi ka na magsishare po sa FB page ng mga single post. Grabe mga. Uy, ikaw yun. Baka i-share post mo na dyan. Yeah, masaya ako na nakapiling kita. Yeah, masaya ako na nakasama kita. Masaya ako na Yung mga naisayaw caption. kita. Yeah. Grabe pero that's the inspiration lang po ni John Lane mga kalingap. Kumbaga, ang booking kasi ng teenage life natin kung walang mga ganyan, di ba? Parang matandain at ganda tawag yung matandain. O kaya yung mga yung matandain ang tawag doon. Kaya maganda din may mga experience na ganyan about sa mga panliligaw, about sa mga love life. Paano ba manligaw? Pagkakalam ko di ka rin nanligaw eh. Kasi ano yan eh, kumbaga yung experience na yan, nag-ikwento mo yan sa mga susunod pang henerasyon na ikwento mo sa anak mo, ay ganito ako nung pare, ganito ako sa mga kabarkada mo pag matanda na kayo, tapos nakaupo na lang kayo. Magbubutugan kayo, ay ganito ganyan, si ganito yung klase natin noon, kilala mo yun, di ba? Maganda yun, experience Kaya talagang sulit yung kay John Doe. Pero bagay ka. Bagay kayo pare. Joke lang. Bagay na bagay. Pwede nga kayo yung ilagay sa magazine. Grabe yung alam mo ba? Di ba tigas na yung katawan ko. Pero papalambot yun. Pinalambot ko yun. Yeah. I do my best. Kaya pinalambot niya yung puso mo. Ay grabe. Pati yung puso. Ay grabe, grabe naman magpalambot yun. Kahit niya, di ba? Mapag. Tapos pag ngumingiti siya, parang parang nawawala. Parang refreshing. Parang nai-refresh lahat. Pero mayroon naman. Inspiration. Grabe. Inspiration lang yan. Ikaw naman, just anong grabe kung saan ka napapadpad, kamusta yung mo? Ba't mo sa akin binabalik yung tanong? ikaw kasi. Kamusta yung po? Bakit nung di ba? Palita. Di ba, nag-online class tayo? Saan bundok ka na napadpad at ang Ay, naligaw ako? Oo. Dito yun. Yung bundok na nakikita mo. Yan. Yan mismo. Ang kwento noon, naligo ako. Tapos pinaliguan ko yung motor ko.
Di na manda. Ganun yun ano. Dapat pala di ko pinaliguan eh. Huwag mo kasing papaliguan ng motor. Pinaliguan ko lang yung motor. Nalamig ka. Baka nga. Ang bihira, pag ligo ko, ay. Tapos pag ano ko, grabe, di ko alam kung ano gagawin ko. Layo pati noon, tulak kami paikal. Tulak kami pataas. Alam mo talaga, nag-hiking eh. Buti na lang may kasama ako. Kung wala ako kasama noon, kawawa ako dun. Sa bundok mo na. Iyak-iyak ako doon. Wala akong kasama. Dadalhin kita dun sa bundok na. Saan ba? Malayo yun, malayo. Hindi lang sa. Ganda yun, kahit malayo. May malayo. Kita mo nga. Ganda kasi pa experience. Gusto ko kasi yung mga ganito, yung mga beauty na mga ganyan. Grabe parang ano. Makaka-relax ka lang mo, walang ganito sa Luyaw, no? Oo. Hindi ko taga alam na may, at di man baga ako nalabas sa alyo. In terms of financial naman bro, kumusta naman? Ayos lang, nakakonsensya. Baka ka nakakonsensya? Ikaw ba naman? Ano, 150 araw-araw. 150 ako na. 150. Kasi nga, ano, pamasahe. Oo, pamasahe mo 70. 120. 70. Ay, 70. Oo. 70. 120 kasi nga, nalakad lang ako pa. Sa school? Malayo yun ah. Nalakad mo lang? Oo, para ano, para yung Patipid na yung 15. 15. Tapos, tira okay, diba? 30, pangkain. Pangkain mo? Yun lang yung ano, tapos yung sabi mo, nakakanawalan ka pa. Ay, masigurado kasi lagi sa pera. Ay, nawalan ka pa pala. Ano lang pala, 20 lang yung nahulog. Pa hindi, natira yung 15. Nakita ko sa ano. Sayang nun. Pero isipin mo na lang, baka yung nakapulot nun, mas kailangan niya. Alay mo, may sakit yung nanay, ganito, ganyan, doon siyang baon, gutom na gutom siya. Ano, mas kailangan. Kaya pabayaan mo na lang kasi may mas dadating pa sa iyo. Tulad ngayon, may dadating sa iyo. Sana siya. Hindi siya, ano may dadating sa iyo. May bibigay ko sa iyo, bro. Ano, ito, papasko ko ito sa iyo. Ay, oo nga, saan ka mapasok? Hindi ko alam eh, wala naman ako pupuntahan. Sa amin ka na lang, hanap pa rin mama. Sige. Mag-mama ako sa mama mo. Diba sabi ko po, kumbaga, malay mo, kaya ka nawalan kasi may mas dadating sa'yo. Baka yung nakakuha nun, mas kailangan niya. Diba? Yung parang, may mga ganun kasing instances sa buhay na. Ako nga, bigla nga na lang. May mga time nga na gutom na ako, tapos bigla ako nakahanap na 5 piso. Nakaano ako, pagkapa ako ng bago, may 5. Hindi naman ako naglagay ng gano'n. Nagdasal-dasal lang ako na kayo. Gutom na ako. Malakas yung kapit eh. Malakas ang kapit eh. Pag buklat ko ng bag ko, 5 piso. Hindi ko alam. Pero po may bibigay ako sa iyo. Pang tetabe kaya. Grabe. Yan, pang allowance mo daw yan, tol. Baka daw yan sa iyo. Yan ay gagamitin mo sa kung saan mo man magagamit. Pamasahe. Ibig sabihin, 150. Ilan sa isang buwan mo yun? 150. 150. Ano? Di ba hanggang Sabado ako may pasok at kayo hanggang Biyernes. Ako may ROTC pa. Ano? Times 6? Oo, times 6. Di 6 times 30. Ano? 1,030. 1,030. 1,300. 1,300. O sige, pang 1 week mo na yan. Tapos kung mas makakatipid-tipid ka pa, magbaon ka na lang kanin. Oo, nabaan ako. Kung kanin, ulam na lang bilhin mo. Kaya magpastil ka na lang yung 25 ba yun? 25. Oo. O nga ngayon bro, na-stress talaga ako sa buhay. Di ko alam kung saan ako kukuha eh. Kasi ano, meron akong savings tol. Ang ginawa ko, bibigay ko yung kay mama. Kasi mama, gusto ko ng pauwi. Ngayon ko na kasi maghirap ka doon. Kasi malayo sa mga kapatid ko, lumalaki mga kapatid ko, walang magulang. Tapos siyempre, kaya talagang inipon ko yun para sa kanya, para pandagdag dun sa lupa na kukuhain namin. Para at least kahit nandun siya, may pang sustain. Yung pasang lang lupa ba? Nyugan yun. At least kumikita kahit nandun siya. Hindi na kailangan lumayo. Makuha ko lang talaga yun. Sold na. Kaya nag-iipon talaga ako. Yan. Yung binigay ko sa'yo bro, from Teta Becca yan. Yung every month na nagbibigay sa'yo. Walang paltos simula nung na-vlog kita. Talagang 1 year na nga. Kaya na kita last na vlog. Ano na? Ay dyan, ano? February pa. February. Mga 1 year na.
January. February ba? January ata. Ganyan, mga January or February. Yan. Simula nung walang paltos si Tita Becca. Talagang, baka siguro ang cool nito ni Tita Becca. Talagang sabi niya, siguro proud dito na mayroon siyang isang estudyante dito sa Pilipinas na mapatapos. Di ba? Hindi lang isa. Kasi siyempre nagbibigay din siya sa akin. Dalawa tayo makakatapos. Siyempre with the help of Tita Becca. Yan po Tita Becca, maraming salamat. And siyempre dyan lang ang iyong masasabi para sa ating sponsor na si Tita Becca. Maraming salamat po, Tita Becca. Alam niyo po, napakadami niyo na pong naitulong sa akin. Kahit paano po. Minsan, kapag kailangan kailangan pag na-pray talaga. Machat na lang sa'yo. Na-chat na lang si Justin. Tapos, bro, Dikon bro. May sa'yo, binapagay si Tita Becca. Diba? Minsan sinusurprise niya lang kung unexpected minsan kasi napunta ko sa bahay nila. Susundan ako siya Justin sa bahay. Layo-layo. Tapos, ayun, mama niya, tinatawag niya ng mama si mama ko. Ayun, tapos nakakatawa kasi mas nagkakaroon pa kami ng banding ni Justin. At siyempre, tita, malaking karangalan po siyempre sa inyo yun na yung mga estudyante may nag-aaral nga, hindi sinasayang. Talagang mag-eskwela kami na mabuti. Kahit mahirap, laban lang. Di baling magpahinga, huwag lang susuko. Tama. Kasi nga, kahit sobrang pagod. Imagine simula. January ba yun? January. Sabihin mag-iisang taon na nagbibigay si Tita Becca. Talagang every month. Malaking tulong po yun kay John Lloyd. Imagine yung instant na pera na matatanggap niya na hindi niya na, kung sa gobyerno pipila ka pa, di ba? Pipila ako pa pagka mainit, pipila ka. Hindi yung ngayon sa ako Biko. Kasi yung mga hindi nag-aaral, nakasama, tapos di man nila yung makliklim at wala man silang certificate of enrollment. Sayang Sana binigay na lang nila sa iba. Okay lang. Alam mo na. Ayan, Tita Becca yun. Maraming salamat po. Sana soon makita niyo po kami. Siyempre, masaya po sa pakiramdam namin na makita yung tao na sumusuporta, tumutulong sa amin. Walang sawa. Napaka-mute lang nito, Tita Becca. Wala itong kaingay-ingay. Mag-chat na lang sa akin to half of month, yan, every month. Then sa akin, Dong, may papabigay ako kay John Lloyd tapos sa iyo. O diba? Napaka-silent niya lang, hindi siya maingay. Napaka-solid niya, no? Ganon yung mga taong tipo ng tao na kapag tumulong talaga, yun yung talaga yung tulong na tinatawag. So yung mga different types of tulong baga na yung iba nanunumbat, yung iba kahit may kailangan ka pang gawin para ibigay sa iyo, di ba? So yung tulong na talagang binigay sa iyo na ikaw ang bahala, kumbaga pahalagahan mo na lang, ano? Yeah, thank you po. Proud of you po, Tita Becca. Kami po ng iyong alaga. Maraming salamat po na ipabigay ko na po kayo dyan na yung pinapaabot nyo. And syempre gagamitin niya po yan sa tama. Gagamitin niya po sa pang araw-araw niya na pasok. Lalo na po nag-uwi na po siya ngayon. 150 pesos a day ang kailangan niya para makapag-survive. At kung hindi makaabot ng 150, siguro kahit pamasahe na lang, tsatsagaan mo na lang basta makapasok ka lang. Kaya ayan po. Maraming salamat po. And syempre sa mama ni John Lloyd, naka-proud na talagang every araw-araw siya bumabangon, gumigising na maaga para magluto, para maka-generate ng income para sa kanilang pamilya. Kamusta si mama mo? Ayos naman, lagi. Minsan nga pinapahinga kong yun ba, kumikita. Ay, maganda pala kasi nandun ka na kasi pag may mga online course pagka tayo, no? Nakakatulong ka sa kanila. Yeah. Pati laging alas 3 pa lang natin. Turuan mo siya ng mga entrepreneurial tips like. Lagi kong tigano. Lagi siya malulugi siya doon sa strategy. Mabait kasi si mama mo, Kahit wala siyang tubuin, basta mabili lang para sa kanya. Okay na. Goods na. Turuan mo siya, lagay ko ng mga paskil, mga
anong tawag dito, tarpaulin, about sa tindahan, yung mga logo-logo. Ano yun, nakakatak ng tao. Gagawin ko nga yung ano, yung sunod. Yung pangarap ko nga Yung mino? sariling ano sila. Yung restaurant. Oo, yun. Ano yung masipag pati si mama mo magluto. Dapat. Pag gusto, nagkaroon ako ng restaurant, kukuhay kasi ako. Lagi masarap yung magluto kaya lagi pa yung pag. Ganun kasi na pag may pagmamahal. So ayun mga kalingap, gagabi na po kami ni John Lloyd. Nataka na po, samahan niyo po kami sa Quintans. Kasi paililibot ko din kayo doon. Mapapanood niyo po yun sa next vlog ko po mga kalingap. So yan, tara, God bless at all, love you. Please like and share and don't forget those skipans po tayo. And syempre, supportan po natin mga dapat supportan. Lalo naman taong tumutulong talaga sa mga mahihirap, mga taong sana po matulungan po na ito. Maraming salamat po and God bless at